Anak, bago ko pindutin ang doorbell, magpalit ka na ng anyo. Magsapusa ka na. Pagkatapos ay tumalon ka sa pader. Magkita na lang tayo sa loob. Magtago ka ha. Baka mamaya'y mahuli ka nila. Mag-iingat ka. May aso na naman doon sa loob ng bakuran. Naririnig kong nagsisitahulan. Opo, inay. Ako na pong bahala. Huwag po kayong mag-alala. Sanay na po ako sa taguan. Ilang taon ko na ba itong ginagawa? Mula nang nahawaan na ako ng pagiging aswang. Alam ko, kaso iba na ngayon. Nasa loob ang panganay na anak na mag-asawa. Baka hindi ka makapagpigil at lapitan mo kaagad. Hindi po, inay. Kapag natanggap po kayo bilang yaya ng mga bata, marami po akong pagkakataon na makita siya. Ay siya, sige na. Magsapusa ka na at umakyat ka na doon sa pader. Sige po, inay. Tiningnan muna ni Ivy ang paligid kung may mga taong malapit sa kanila. Nang makitang wala, kaagad siyang naganap ng makukublihan. Tirik na rin ang sikat ng araw dahil tanghaling tapat. Hindi kaya ng mga mata at katawan niya ang matinding liwanag, kaya hindi niya kayang magtagal sa pagiging tao kapag araw. Kinakailangan niyang magsapusa para maiwasan ang matinding sikat ng araw. May malalaking puno ng balete sa bakuran ng malaking bahay at malalago ang dahon ng mga ito na halos umabot na sa lupa dahil sa sobrang kapal. Sa itsura ng puno ay halatang matagal na itong hindi natitrim. Pinili niyang sumunod doon. Sa isang iglap, lumabas siyang nasa anyong itim na pusa. Tiningnan niya muna ang kanyang inang si Darla. Tinaguan siya nito. Pagkatapos, inakyat niya ang puno ng balete. Nanulay siya sa mga sanga nito hanggang sa marating niya ang itaas ng pader. Saktong nagbubukas ng gate ang gwardya. Dahil nag-doorbell ang kanyang ina, sinamantala niya iyon para makapuslit papasok sa bakuran ng malaking bahay. Dali-dali siyang naghanap ng madaraanan papasok ng bahay nang hindi nahahalata ng mga taong naruroon. Mabilis ang kanyang pagtakbo para matakasan ang mga tao. Pagpasok niya sa loob ng malaking bahay, palipat-lipat siya at patago-tago sa mga naglalakihang figurin na nakadisplay para maitago ang kanyang sarili. Napahinto siya pagdating niya sa sala. Nagtago siya sa malaking banga na walang laman na may butas na disenyo. Mula roon, nakinig siya sa usapan ng mga taong nasa sala habang nakasilip sa butas ng banga. Natuon ang paningin niya sa mag-asawang nag-uusap habang nakaupo sa mahabang magarang sofa. Oh, baka si Aling Belen ang nagdo-doorbell. Baka kasama na niya yung yaya na dadali niya. O sige, ako na ang sasalubong sa kanya. Si Roger. Nakaramdam ng kurot sa puso si Ivy nang makita ang lalaki. Nakita niyang sinundan pa ng tingin ni Roger ang asawa habang papunta ito sa pintuan. Maya-maya pa'y nabaling ang paningin ni Ivy sa dalawang bata na nag-uunahang naglabasan mula sa isang kwarto. Bakit ba kayo naghahabulan, Jasper? Crisel? Baka mamaya magkasakitan na naman kayo tapos mag-iiyakan. Si Kuya po yun, Papa. Anong ako? Ikaw naman talaga yung laging nangaaway eh. Lagi mo nga akong kinukutusan. Ang ingi-ingi mo kasi. Sumbungan ng sumbong. Gusto mo kutusan uli kita? Papa, si Kuya. Tumigil nga kayong dalawa. Maupo kayo dito sa sofa. Mukhang dumating ng yaya nyo. Kaya nga po kami lumabas kasi narinig naming tumunog po yung doorbell. Gusto naming makita yung bagong yaya. Last na yaya na yung kukunin namin. Huwag na kayong magpasaway, ha? Lagi na lang kayong iniiwan ng yaya nyo. Ang titigas kasi ng ulo nyo eh. Di kayo marunong sumunod. Kapag umalis itong bago nyong yaya, hindi na kayo magkakayaya ulit. May iwan kayong walang kasama dito sa bahay. Gusto ba ninyo yon? Kaya naman po namin, Papa.
Aba Jasper, akala mo talaga kaya mo na ang buhay mo kung makasagot ka. Napatigil sila sa pag-uusap nang lumapit ang asawa ni Roger. Kasunod nito ang ina ni Ivy. Nabaling ng tingin ni Ivy sa mga bata dahil tahimik ang mga ito. Nakita pa niya ang pagkilatis ng mga bata sa itsura ng kanyang inang si Darla. Sabay tinitingnan ng mga bata ang kabuuang itsura nito. Pagkatapos, dinig na dinig ni Ivy nagbubulungan ang magkapatid. Malakas ang pandinig ni Ivy, lalo na kapag nasa anyong hayop siya. Malinaw niyang naririnig kahit napabulong kapag nasa malapit lang siya ng mga nag-uusap. Kuya, nakakatakot siya. Mukha siyang mangkukulam. Ano ka ba, Crisel? Huwag ka nga maingay. Baka marinig ka. Tingnan mo kasi ang suot niya. Black dress, tapos ang sungit ng mukha. Parang hindi ngumingiti. Ang batang lalaking yon, ano kaya ang pangalan niya? Nabaling uli ang tingin ni Ivy sa asawa ni Roger nang magsalita ito. Mga bata, dumating na ang yaya niyo. Siya si Yaya Darla. Huwag niyo siyang pahihirapan, ha? Naku Yaya Darla, uunahan na kita. Matitigas ang ulo ng mga anak namin. Pwede mo silang disiplinahin, lalo na kapag wala kami ni Roger. Mahirap silang pasunurin, kaya bahala ka na sa kanila. Pero wag mo namang sasaktan. Ayaw namin sa nananakit ng bata. Ay naku ma'am, hindi naman po ako mapanakit. Ang totoo po niyan, mahilig po ako sa bata. Nakita ni Ivy nanlaki ang mga mata ng dalawang bata. Nang ngumiti ang kanyang ina, halos naglabasan kasi ang lahat ng ngipin nito. Naisip niyang baka natakot ng nanay niya ang mga bata. Hindi nga siya nagkamali nang marinig niya ang sinabi ng mga ito. Nakatatakot talaga siya. Shh! Tahimik ka lang. Napakunot ng noo si Ivy nang makitang nagsisikuhan ang magkapatid. Napalingon uli siya kay Roger nang magsalita ito. Han, siya na ba ang yaya na ipinadala ni Aling Belen? Oo, hindi na raw niya inahatid. May pupuntahan pa daw si Aling Belen. Nagpadala na lang si Aling Belen ng sulat. Eto Nailabas ni Ivy ang kanyang pangil nang marinig niya ang internment ng mag-asawa. Nakaramdam siya ng selos. Nakita niyang kinuha ni Roger ang sulat na inabot sa asawa at binasa iyon. Sige Han, samahan mo na siya sa magiging kwarto niya tapos mamaya pag-usapan natin yung sahod niya tsaka ang day off niya. Sige Han, halika dito Yaya Darla. Sumunod ka sa akin. Ay, sige po ma'am. Pagkaalis ng dalawa, binalingan naman ni Roger ang mga bata. Hindi umalis si Ivy sa pinagtatago ang banga dahil gusto pa niyang pagmasdan si Roger at ang mga anak nito. Ano nang masasabi niyo sa bago niyong yaya? I don't like her, Papa. Nakakatakot siya. Mukha po siyang mumu. Crisel, bad yan. Hindi ka dapat ganyan magsalita sa ibang tao. Nakakatakot naman talaga siya eh. Iba na lang po, please. Mas okay na yung nakakatakot para tumino kayong dalawa. Siguro naman, magpapakabait na kayo niyan. Bakit ako natamay? Hindi naman ako pasaway Si Crisel lang yun kasi palagi niyang ginugood time si Yaya kaya umaalis. At least ngayon, mukhang hindi ninyo mag-good time si Yaya Darla. Nakikita kong magkakasundo kayo. No, I don't like her. She's scary, Papa. Tama na yan. Mula bukas, si Yaya Darla na ang makakasama ninyo dito sa bahay. Siya na rin ang maghatid sundo sa inyo sa school. May edad na si Yaya ha, kaya huwag ninyong pasasakitin ang ulo niya. Baka ma-high blood siya. Naku talagang, ipapadala ko na kayo sa bahay ampunan pag nangyari yon. Naghanap ng pagkakataon si Ivy para makalabas ng banga para masundan ang kanyang ina. Pero dahil hindi nawawala ng tao sa sala, hindi siya makaalis sa pinagtataguan. Matyaga niyang hinintay na sumapit ang gabi
para wala ng tao sa sala. Sa kahihintay, nakatulog na siya. Nagising siya nang marinig ang boses ng kanyang ina. Ivy, anak, ay nasan ka na? Lumabas ka na. Kabi na. Tulog na sila. Halika na dito. Lumabas si Ivy sa banga, lumapit sa kanyang ina. Kaagad naman siyang kinarga nito at nagpalingalinga muna bago naglakad. Kanina ka pa ba doon sa banga? Bakit kasi sa dami ng pagtataguan mo, doon mo pa napili? Hindi ka tuloy makalabas doon. Dadaanan lang ng tao ang sala na yun kanina. Inalam ko na kung ilan ang mga tao dito sa bahay. Abay ko, konti lang naman pala sila. Isang katulong at isang gwardya lang. Tapos si Roger at yung mag-ina niya. Mabuti't may sarili akong kwarto, anak. Halika at tingnan mo. Sakto lang ang laki nito para sa ating dalawa. Pagpasok nila sa kwarto, inilapag siya ng ina sa ibabaw ng kama. Kaagad naman siyang nagpalit ng anyo at nagsatao uli siya. Nagugutom ka na ba, anak? Maya-maya pupunta ako sa kusina. Ikukuha kita ng makakain mo. Ngayon kasi, nakita kong nandoon pa si Rona, yung katulong. Abay nagliligpit pa sa kusina. Hindi pa naman po kumakalamang tiyan ko, inay. Naiinis lang ako. Naiinis? Saan naman? Sa asawa ni Roger. Kumukulo ang dugo ko sa kanya. Gusto ko siyang lapain. Nako, yan ang wag mong gagawin. Iba ang pakay natin dito. Alam mo yan. Hindi tayo naparito para kumain ng tao. Kontrolin mo ang emosyon mo. Baka mapalayas ka agad tayo dito. Huwag ka ring magpapakita sa kahit na sino. Kahit pa nasaan yung aswang ka o hayop. Kanina, kinausap ako ng mag-asawa. Ipinagbabawal pala nila na lumapit ang mga bata sa kahit na anong hayop. Abay may asma daw yung anak nilang lalaki, si Jasper. Jasper po pala ang pangalan niya, inay. Oo, anak. Abay napakagwapong bata. Pero dahil mahika siya, hindi mo siya pwedeng lapitan. Magtiis-tiis ka na muna, ha? Pasasan ba't makukuha mo rin ang gusto mo? Saka alam kong hindi kita mapipigilan dyan sa paglabas-labas mo kapag kumakalam yung tiyan mo. Basta palagi mo lang tatandaan. Mag-iingat ka palagi. Huwag kang magpapakita sa mga tao. Opo, inay. Matulog na po kayo. Ako na po ang bahalang pumunta sa kusina kapag nagutom ako. Maaga pa kayong gigising bukas. Hindi kayo pwedeng magpuyat. Pasensya na po talaga. Dahil sa akin, kailangan mo pang manilbihan bilang yaya sa mga anak ni Roger. Ay naku, ano ka ba? Gusto ko rin naman ito. Mas mainam ng ganitong sitwasyon natin. Pakiramdam ko, ligtas ka sa mga taong tumutugis ng aswang. Kapag nandito ka sa bakura ng bahay na ito, wala namang nakakaalam na may aswang na nagtatago dito. Huwag ka lang talagang mahuhuli. Opo, inay. Sige po, matulog na po kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi kita bibigyan ng sakit ng ulo. Oy, siya sige. Sana nga ano. Mula nang dumating sila sa bahay na yon, napansin nilang naging tahimik at mapagmatsyag ang mga alaga ni Darla. Araw-araw ay palihim silang minamatyagan ng mga bata, lalo na si Jasper. Pero dahil matalas ang pakiramdam ni Ivy, nahuli niya ang magkapatid sa kanilang panunubok. Naramdaman niyang may nakatayo sa labas ng pinto ng silid nila. Kaagad niya yung sinabi sa kanyang ina. Bago ito sitahin ng kanyang ina, kaagad siyang nagsapusa at nagdago sa ilalim ng kama. Pumasok kayo din mga bata. Kung may gusto kayong sabihin sa akin, abay dumito kayo. Hindi nyo kailangang magtago at magmanman dyan sa may pintuan. Halina kayo. Pumasok kayo dito sa kwarto ko. Nakita ni Ivy na pumasok ang magkapatid. Tinulak ni Crisel ang kuya niya papasok habang nakasunod naman ito.
Akala nyo siguro hindi ko kayo napansin sa ginagawa ninyo. Mula nang dumating ako, abay panay ang pagmamanman nyo sa akin. Ay bakit? Kasi po, nakakatakot ka po kasi. Nakakatakot ako. Ay bakit mo naman nasabi, Crisel? Hindi ka po ngumingiti. Saka palagi pong kulay itim yung suot mong damit. Tsaka po luma na. Wala ka pong bagong damit? Crisel, bad yan. Totoo naman, kuya eh. Tama siya. Wala nga akong bagong damit, abay puro luma na. Hayaan nyo, pag sahod ko, yon ang unang-una kong bibilhin para hindi na ako nakakatakot. At saka, marunong naman akong ngumiti. Oh, tignan mo, oh. Ew! Bakit po ganyan yung ngipin nyo? Color yellow na po. Yucks! Ay, nako, pasensya na apo. Mahilig kasi akong manganga dati. Kumapit na yung mancha sa ngipin ko. Kahit anong gawin kong pagsisipilyo, abay hindi na natatanggal. Bakit po hindi po kayo pumupunta ng dentista? Ay, saka na siguro. Kapag may pera na si Yaya. Sa ngayon kasi, wala pa. Wala po ba kayong anak? Kagaya ni Ivy, natigilan din ang kanyang ina dahil sa tanong ni Crisel. Nakoy, nakakatuwa naman at natanong mo yan. Meron akong anak, syempre. Nasa malapit lang siya. Nasaan po? Bakit hindi niyo po kasama? Malaki na siya eh. May sarili na siyang buhay at may trabaho din. Ilang taon na po siya? Kagaya ng mami nyo, halos magkasing edad lang sila. May anak din po siya? Muling natigilan ang ina ni Ivy dahil sa tanong ni Jasper. Kahit siya ay kumabog din ang dibdib sa kaba, bahagya siyang sumilip para tingnan ang bata. Jasper? Oo, may anak din siya. Pero hindi niya kasama. Nasa malayo. Bakit po? Kasi may trabaho siya. Hindi pwedeng isama ang anak niya doon. Parang ako. Nagtatrabaho ako dito, kaya hindi rin ako pwedeng magsama ng anak ko. O hindi ba? Tumango ang dalawang bata sa sinabi ng kanyang ina. Mula sa simpleng tanungan na yon, nakita niyang naging palagay ang loob ng mga bata. Sayang naman po. Sana'y sinama niyo na lang dito para may kalaro po kami ni Kuya. Hayaan niyo na. Dalawa naman kayo dito. Pwede naman kayong maglaro. Dahil naging palagay ang mga bata sa bago nilang yaya, naging malapit ang mga ito sa ina ni Ivy. Laking tuwa naman ni Ivy dahil napapadalas ang mga bata sa pagtambay sa kanilang silid. Kahit lagi siyang nasa ilalim ng kama, natutuwa na rin siya sa pagsilip para tingnan ang mga ito. Napalagay na rin ang loob ng mga magulang ng bata dahil nakikita nilang nakakasundo ng kanilang anak ang yaya nila. Araw ng Sabado, walang pasok ang mga bata, kaya maghapon silang nasa bahay. Wala silang ginawa kundi ang magharutan at mag-asaran. Kapag napipiko na si Crisel ng kanyang kuya, hinahabol niya ito dahil hindi naman nagpapaabot si Jasper. Kaya lalong nainis si Crisel, dahilan para mapuno ang bahay na yun ng matinis nitong tili. Habang naghahabulan ang magkapatid, bigla na lang nakakita ng pusang itim si Jasper. Sinenyasan niya si Crisel na huwag maingay. Tuwang-tuwa naman si Ivy sa panunood sa mga bata. Nililibang siya ng mga ito. Palagi siyang nakakubli sa mga malalaking display sa bahay na yon para lang makita ng malapitan ang mga bata. Pero laking gulat niya nang makita niya si Jasper. Hala, nakita niya ako. Paano na? Hindi ako makakatakbo. Saka hindi ko mabibitbit itong karni na ibinigay ni nanay sa akin. Hayari, baka hulihin ako at isumbong sa mga magulang niya. Ipapatapon ako nito sa labas.
Masyado akong nawili sa panonood sa kanila. Mukhang malakas din ang pakiramdam ni Jasper ah. Inaasar mo na naman ako, kuya. Hindi huwag kang maingay. May nakita akong pusa. Pusa? Nasaan? Ew! Huwag mo siya lalapitan, kuya. Lagot ka kay mama pag uwi niya. Huwag kang maingay. Sumbong ka kasi ng sumbong. Kaya tayo lagi napapagalitan eh. Ayun ang pusa oh. Nasa ilalim ng halaman. Mukhang may kinakain siya. Tara, huliin natin. No, kuya. Sabi ni mama, bawal tayo sa mga pets. Remember, may asthma ka. Sige ka, kapag ikaw sinampong ng sakit mo, lagot ka talaga kay mama. Hindi yan. Tsaka hawakan ko lang naman. Eh baka kagating ka, kuya. Hello? Ming 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 Ming! Oh, mukha ka namang mabait. Huwag mo kong kakagatin ha. Pwede ba kitang hawakan? Kuya, don't touch it. It's dirty oh. Kumakain siya ng hilaw na karni. Ew! Tumahimik kang ha. Kapag ito tumakbo, kukutusan talaga kita. Halika na, Ming. Huwag ka matakot sa akin. Di kita sasaktan. Hindi na kumibo si Ivy. Natuwa siya kay Jasper, kaya hindi na siya gumalaw. Gustong-gusto niya ang paglapit ng bata, kaya hinayaan niya na lamang na hawakan siya nito. Kinuha siya nito para mailabas mula sa pagkakatago sa ilalim ng tanim na halaman na nasa paso. Hinaplos-haplos pa siya ng bata hanggang sa maisipan niyang kumandong dito at naglambing. Ew ka talaga, kuya. Anong ew ka dyan? Ang cute niya kaya no? Tingnan mo, ang lambot ng balahibo niya, tsaka ang taba-taba niya, tsaka mabait siya. No, it's not cute. It's black. It's ew. Look, kuya. Bakit kulay red ang mata niya? Ha? Anong kulay red? Dahil sa pagkagulat ni Ivy sa sinabi ni Crisel, nakalimutan niyang kulay pula pala ang kanyang mata. Dali-dali niya itong pinalitan ng kulay kagaya ng normal na pusa. Kaya nang tinignan siya ni Jasper, normal na ang kulay ng kanyang mata. Hindi naman Okay naman yung mata niya oh. Cute nga eh. Kagaya ng mga nakikita kong picture ng mga black cats. Yung sa internet. Dahil cute nga ang pusa na ito, aampunin ko na to. No! Isusumbong kita kay mama tsaka kay papa mamaya. Subukan mo, kukutusan talaga kita. Ning, bakit ka nga pala kumangkain ng hilaw na karne? Baka sumakit ang tiyan mo. Ninakaw mo ba yan sa kusina ang meat na yun? Naku, lagot ka. Baka hanapin ni Yaya yun o kaya ni Ate Rona. Baka iluluto nila yun mamaya. Tsaka, hindi ka dapat kumain ng hilaw na karne. Ano naman ang ipapakain mo sa kanya? Yung pagkain mo mamaya? Hindi, yung pagkain mo na lang. Total, maarte ka naman sa pagkain. Ang dami-daming natitira. Hindi ko siya bibigyan ng food ko, no? Ang damot mo. Talaga? Eh kasi naman dirty yung pusa na yan. It's ugly because it's black. Eh di wag. Basta itatago ko ang pusa na to. Doon ko na lang siya ilalagay sa room na tambakan ng mga gamit para hindi makita ni mama. Huwag ka magsusumbong ha. Kung hindi, kukutusan talaga kita. Nakita ni Ivy na umismid lang si Crisel bilang sagot sa sinabi ni Jasper. Maya-maya pa dumating na si Darla. Habang papalapit ay panay ang tawag dito sa mga bata. Bigla siyang itinago ni Jasper. Ibinalik siya nito sa ilalim ng halaman. Pagkatapos tumayo ang bata, hinarap ang papalapit nilang yaya. Alam ni Ivy na sinadya ni Jasper na tumayo para maiharang nito ang kanyang katawan para maitago siya sa paningin ng yaya niya. Bahagyang napangiti si Ivy dahil nararamdaman niyang handa siyang protektahan ni Jasper. Nandito lang pala kayo. Abay kanina ko pa kayo hinahanap. Kung saan-saan kayo nagpupunta. Ang sabi ko sa inyo, huwag kayong lalayo sa akin.
Kasi ang laki-laki nitong bahay nyo, abay hinihingal ako sa paghahanap sa inyong dalawa. Paano po kasi, Yaya? Ito pong si Kuya. Biglang tinakpan ni Jasper ng kamay niya ang bibig ng kapatid bago ito makapagsalita. Umingit naman ang kapatid niya dahil sa ginawa niya. Nag-aaway na naman kayo. Abay, tigilan nyo yan. Tara na, doon tayo sa kusina at magtatanghalian na kayo. Abay, panay habulan kayo eh. Tignan nyo oh, abay basang-basa na kayo ng pawis. Lalo na ikaw, Jasper, apo. Ay nako, ang dungis-dungis mo na. Lilinisan ko muna kayo ng katawan bago kayo kumain. Abay, tara na kayo. Hinawakan ng ina ni Ivy ang braso ng mga bata. Saka isinama sila. Hindi naman nakaangal ang mga ito. Hindi na rin natuloy ni Crisel ang kanyang pagsusumbong. Habang naglalakad ang mga ito, nilingon pa ni Jasper si Ivy at ngumiti. Lalong natuwa si Ivy sa batang yun. Palihim na sinundan ni Ivy ang tatlo. Mabilis siyang pumasok sa loob ng silid bago ito isara ng kanyang ina. Pinanood niya ang mga bata habang nililinisan ng kanyang ina. Ang gwapo talaga ng apo ko. Kamukhang kamukha mong mama mo. Po, sabi po nila si Papa raw po yung kamukha ko. Hindi ko raw po kamukha si Mama. Ha? Ay, ganun ba? Ay, malabo na nga ang mata ko. Iba na ang tingin ko. Pero ang mahalaga, gwapo ka. Oy, tara na. Kumain na kayo ng pananghalian. Masyado kayong malikot na dalawa. Abay, para kayong hindi nagugutom. Pagkalabas ng mga bata sa silid, napansin ni Darla si Ivy sa ilalim ng kamang higaan ni Jasper. Ay nako, bakit ka sumunod dito anak? Baka mamaya hindi kita mapansin at makulong ka dito. Ay sige na, lumabas ka na. Ay siguro nagugutom ka na rin. Dumiretso ka na sa kwarto natin. Dadalhan na lang kita doon ng pagkain. Pakakainin ko lang yung mga bata ha. Pagkatapos patutulugin ko na sila. Sa kusina, habang kumakain ang dalawang bata, nagpaalam sandali si Darla. Naisip niya, baka nagugutom na rin ang kanyang anak. Dito lang kayo ha. Huwag kayong mag-aaway na dalawa. May kukunin lang ako sa kwarto ko. Ubusin niyo yung kinakain niyo ha. Sige lang po, Yaya. Kahit po magtagal kayo, ayos lang po. Hindi naman ako magtatagal. Sandali lang ako. Bago umalis si Darla, pasimple siyang tumingin sa paligid. Nang makitang walang nakatingin, kinuha niya na ang pagkain ni Ivy sa refrigerator. Pagkatapos, pumunta siya sa kanilang kwarto. Samantalang si Ivy naman, nasa kusina lang at pinanunood ang mga batang kumakain. Anong gagawin mo dyan, kuya? Huwag kang maingay. Para ito kay Mingming. Naku, lagot ka talaga. Basta, huwag ka magsusumbo ha. Umalis na kaya yung cat. Hindi na yun babalik. Che, Ang sweet naman ni Jasper. Talagang ipinagtatago niya pa ako ng pagkain. Kaya lang, hindi naman ako kumakain ng kanyang pagkain. Sariwang karne ang gusto ko. Kagaya ng dala ni nanay kanina. Pero pwede rin naman akong kumain ng luto. Yung walang bawang o kaya naman kalamansi na kasama. Kasi nangihina ako kapag nakakakain ako ng mga bawal. Pero natutuwa ako, Jasper. Kasi napalaki kang mabuti ng papa mo. Kahit iba na ang inang nakagisnan mo. Maya-maya pa'y bumalik na si Darla. Tapos na rin ang pagkain ang mga bata. tapos na po kami, Yaya. Ay, ganoon ba? O siya, sige. Pumunta na kayo sa kwarto. Susunod ako doon. Liligpitin ko lang itong pinagkainan ninyo. Sige po, tara na, Crisel. Habang nagliligpit si Darla ng pinagkainan, nagulat siya nang lumapit sa kanya ang itim na pusa. Nako, anak! Abay, kinulat mo naman ako. Kaya pala tawag ako ng tawag sa'yo sa kwarto. Hindi ka lumalapit. Kanina ka pa ba dito sa kusina? Ay hala, abay dito ka pa talaga nagtago.
Baka mamaya may makakita sa'yo dito. Ano ka ba naman, Ivy? Wala naman pong tao dito, Nay. Tayong dalawa lang. Huwag ka mag-alala. Malakas ang pakiramdam ko. Tuwang-tuwa ako sa mga bata, Nay. Lalo na kay Jasper. Gustong-gusto ko siyang lapitan at yakapin. Pero hindi ko magawa. Nakakainis. Yan ang habang sinasabi ko, ay dapat hindi na kita isinama dito. Baka mamaya'y makalimot ka. Pero inay, mahilig sa pusa si Jasper. Kaya pwede akong lumapit sa kanya. Gustong-gusto niya ako. Hindi pwede. Abay may hika siya. Baka sumpungin niyo ng hika. Paminsan-minsan lang naman po. Ang sabi niya, may kwarto daw rito na ginagawa lang imbakan ng mga gamit. Itatago niya daw ako doon. Gusto niya akong makalaro, inay. Hindi nga pwede. Mapapagalitan siya ng mga magulang niya. Nay, nagpunta tayo dito para kay Jasper. Hindi para maging yaya kanya. Huwag mo naman akong pagbawalan na makasama siya. Inaalala ko lang ang bata. Papaano kapag nagkasakit siya? Kailangan niyang masanay sa mga hayop. Hindi pwedeng habang buhay siyang iiwas. Uy, sige, bahala ka na. Pero sinasabi ko sa iyo, huwag kang magpapahuli. Opo, Nay. Dalasan mo pong isama si Jasper sa kwarto para lagi ko siyang nakakasama. Doon na lang kami maglalaro na dalawa. Mas mabuti pa nga yun kaysa magliwaliw ka sa buong bahay. Kakasunod mo sa batang yon. O siya, sige na. Pumunta ka na sa kwarto mo at kumain ka na doon. Patutulugin ko muna yung mga bata pagkatapos ko rito. Sige po, inay. Pumunta si Ivy sa kanilang kwarto para kumain. Pagkatapos, pinunta niya uli sa silid ang magkapatid. Hindi talaga ako mapakali. Gusto kong laging nakikita at nakakasama si Jasper. Kahit siguro sa kwarto nila ako magtago. Para kapag tulog na silang magkapatid, malalapitan ko siya. Palapit na siya ng silid ng mga bata nang makita niyang lumabas mula roon ang kanyang ina. Tulog na siguro ang mga bata, kaya iniwan na sila ni nanay. Pwede na akong pumasok sa loob. Nagtago muna siya para hindi siya makita ng ina. Nang makaalis na ito, akma siyang papasok ng silid ng mga bata. Pero natigilan siya nang makitang lumabas naman si Jasper. Bigla siyang nagtago at nagpalit anyo bilang pusa. Mingming! Nasaan ka na? May dala na akong pagkain. Luto na itong chicken. Para hindi sumakit yung tiyan mo. Yung pagkain na itinabi niya kanina, ang sweet naman niya. Nasaan na kaya yun? Siguro, naligaw lang siya rito. Sayang naman, ang cute pa naman ng pusa na yun. Sana bumalik uli siya. Kapag bumalik siya, ilalagay ko na siya sa kwarto na imbakan ng gamit para hindi na siya umalis. Pero baka nagtatago lang kung saan-saan. Baka naghahanap ng pagkain. Teka nga, saan mo kaya siya hanapin? Saan kaya siya pwedeng pumunta? Hala, baka sa kusina. Tama. Bago pa lumayo si Jasper, nagparamdam si Ivy sa kanya. Napalingon ang bata nang umiyaw si Ivy habang nagtatago sa likod ng malaking figurine na isda. Andyan ka lang pala. Akala ko nasaan ka na. Halika na dito. Hindi ka dapat magagala kasi kapag nakita ka nila, itatabon ka nila sa labas. Pagkalapit ni Ivy sa bata, kaagad siyang kinarga nito, ipinasok sa silid. Inilagay siya sa gilid at binigyan ng pagkain. Napaatras si Ivy. Dahil naamoy niya ang bawang ng adobong manok, hindi niya mapigilan ang masuka. Hala, ayaw mo? Hindi ba masarap ang luto ni Ate Rona? O baka fried chicken yung gusto mo? Pero wala na nun eh. Paano na? Baka nagugutom ka na. Kung ayaw mo yan, mamaya na lang. Magtatabi uli ako ng pagkain mamayang gabi. Pero ngayon, dito ka muna sa kwarto ko.
Magtago ka sa ilalim ng kama kapag may tao ha. Sinundan ni Ivy ng tingin nang itapon ni Jasper ang adobong manok sa basurahan na nasa gilid ng kanilang kwarto. Pagkatapos ay kinuha siya nito, itinabi sa higaan. Hinintay niyang makatulog si Jasper bago siya magpalit ng anyo bilang tao. Pagkatapos ay naupo siya sa tabi nito, pinagmasdan ang bata. Ang laki-laki mo na, Jasper. Napakagwapo mo ngang bata. Tama si nanay. Kamukha nga kita. Napakabait mo pang bata. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi kita pababayaan. Ipagtatanggol kita kahit na anong mangyari. Kahit buhay ko itataya ko. Huwag ka lang masaktan ng iba. Lalo na ng lahi ng mga aswang na kagaya ko. Hindi ka pwedeng maging aswang. Hindi ako papayag na danasin mo ang hirap ng pagiging aswang. Tama na ako lang ang naghihirap, anak. Wala akong ibang hangat, kundi ang pangalagaan ka at magkaroon ka ng buhay na normal. Bago pa magising ang dalawang bata, bumalik na si Ivy sa kanilang kwarto. Saan ka na naman ba galing? Sinilip ko lang si Jasper, inay. Pakiramdam ko, tumataas ang presyon ko sa'yo. Mag-relax lang po kayo, inay. Kapag nandito naman si Roger at ang asawa niyang hipon, hindi ako lalabas ng kwarto. Nanatili na lang si Ivy sa kwarto para makapagpahinga. Nakatulog siya at nagising dahil kumakalam na ang kanyang tiyan. Pagbangon niya ng higaan, nakita niyang nakatulog na ang kanyang ina. Gabi na pala. Kaya pala kumakalam ng tiyan ko. Ayun, mabuti na lang nagdala si nanay ng sariwang karne. Kinain niya ang karne pero hindi pa rin siya nakontento. Kulang. Hindi pwedeng kumalam ng ganitong sikmura ko. Delikado. Baka hindi ko mapigilan at makakain ako ng ibang pagkain. Wala na sigurong gising ngayon. Pupunta na lang ako sa kusina. Nagmamadali siya at palingalinga sa pagbunta sa kusina. Kaagad niyang binuksan ang freezer. Kinuha niya ang mga karning naruroon. Ayos pala. May bagong pinamiling karne. Hindi pa gaanong nagyayelo. Pero parang ayoko nito. Gusto ko talaga ng sariwa. Hindi na napigil ni Ivy ang kanyang sarili. Tumutulo na ang malapot niyang laway. Naging kulay pula na rin ang kanyang mata. Maya-maya pa'y unti-unti nang lumalabas ang kanyang pangil. Humaba na rin ang kanyang mga kuko. Pagkain. Kailangan ko ng pagkain. Saan ako kukuha? Kailangan kong lumabas para makahanap ng pagkain. Ayun, may nakita akong daga. Baka pwede na yun. Mabilis na hinuli ni Ivy ang malaking daga. Walang pagdadalawang isip na kinain ito. Kulang pa. Kumakalam pa rin ang tiyan ko. Lumabas siya ng bahay. Nakita niya sa bakuran ang asong nasa kulungan. Panay ang taul nito dahil nakikita siya. Titig na titig siya sa aso. Ang ingay mo naman. Ayoko nang maingay. Parurusahan kita. Isisilid kita sa tiyan ko. Kaagad na kinain ni Ivy ang aso. Nang maubos niya na ang lamang loob at laman ng aso, nakontento na siya. Ay, salamat. Nabusog din ako. Tapos inaantok na ako ngayon. Makabalik na nga sa kwarto bago pa magising si inay. Pero teka, ang dami kong dugo sa katawan. Maliligo na muna ako. Dahan-dahan sa pagkilos si Ivy para hindi magising ang kanyang ina. Nang matapos na siyang maligo, nagpatuyo muna siya ng buhok saka natulog. Kinaumagahan, nagising siya dahil nagsisigawan ang mga babae. Mabilis siyang nagsapusa para makalabas at makiosyoso. Naghanap uli siya na mapagtataguan para hindi siya mapansin ng mga tao. Ay, akala ko pa naman kung ano nang nangyayari sa kanila. Akala ko may sunog. Nakita lang pala nila ang buto ng asong kinain ko.
Oops, mali. Hindi nga pala sila sanay na makakita ng ganon. Nakalimutan kong linisin kagabi bago ako natulog. Anong klaseng halimaw ang kumain ng aso natin, Roger? Bakit buto na lang ang natira? May ganyan bang hayop? Kakain ng ganyan? Ah, Diyos mio! Guard, hindi mo ba napansin kagabi na may pumasok sa bakuran? Naku sir, tahimik lang po kami kagabi. Wala naman pong kahina-hinala kagabi. Tsaka nadinig ko pa po, tumahol yung aso. Pero normal lang naman po yun na tumahol sa gabi, di ba? Narinig mo ng tumahol, pero hindi mo tiningnan. Baka mamaya napapasok na tayo ng kung anong halimaw. Sa susunod, mag-iikot ka na ha. Ikaw ang naka-assign na panggabi, di ba? Dapat hindi ka natutulog. Kayo naman, Yaya Darla at Rona, maging alerto kayo ha. Bago matulog ay tsakin yung sarado ang lahat ng pintuan. Lalo na ang kwarto ng mga bata. Tsaka huwag na huwag niyong ilalabas o ikukwento sa iba ang nangyaring ito. Ayaw ko ng gulo. Ayaw ko ng mga usapan. Naiintindihan niyo? Sumagot ang mga nagtatrabaho sa bahay sa sinabi ni Roger. Pagkatapos ay pinabalik na ang mga ito sa kani-kanilang ginagawa. Iniutos naman ni Roger sa gwardya na ibaon sa likod ng bahay ang kalansay ng aso. Mabilis na bumalik ng kwarto si Ivy bago pumasok ng bahay ang mga tao. Napatingin siya sa pintuan nang magbukas ito. Hindi na siya nagulat dahil alam niyang ang kanyang ina ang papasok ng silid. Napangiti siya ng pilit nang makita niya ang seryosong tingin ng kanyang ina sa kanya. Sorry na po. Nagutom lang talaga ako kagabi. Kulang ang kaning inilagay niyo dito sa kwarto, inay. Kumain ka na ng aso. Hindi kulang ang pagkain na iniwan ko sa'yo. Hindi mo na yun nagugustuhan, Ivy. Abay, iilan lang ang aso nila dito. Sa susunod, ano nang kakainin mo? Hindi mo pwedeng ubusin ang mga alaga nila dito. Baka makahalata na sila. Lalabas na lang po ako sa gabi, inay. Mag-iingat na lang po ako. Hindi ka pwedeng kumain ng kung ano-ano sa labas. Ang kailangan mo, tiisin at makontento ka sa kung anong meron dito. Hindi ko po kaya, inay. Baka mawala ako sa katinuan. Baka makalapa ako ng tao. Lalabas na lang po ako kapag nagugutom ako sa gabi. Marami namang ligaw na hayop sa kalsada. Hindi po ako titikim ng tao. Huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun, nag-ingat na si Ivy. Tuwing gabi, lumalabas siya para maghanap ng makakain. Bumabalik lamang siya bago magising ang mga tao sa bahay. Maghapon lang siyang nasa silid at paminsan-minsan, dinadala ng kanyang ina ang mga bata para makasama niya ang mga ito. Hala, Yaya Darla, nandito na po yung pusang cute. Ha? Teka. Bakit nagkapusa dito sa kwarto ko? Ay nako, wag mong lapitan, apo. Baka kagating ka. Oy, kaya ay nako. Hindi po, Yaya. Mabait po siya. Matagal ko lang po siyang hinahanap. Akala ko nga po di na po siya babalik. Dito lang pala siya naligaw. Halika na, Mingming. Hindi napigilan ni Darla ang kanyang alaga nang yakapin ito ang pusang itim na kanyang anak. Naglambing ang pusa kay Jasper, lalong natuwa ang bata. Yaya, please, wag niyo po siyang itapon. Dito niyo lang po siya itago sa kwarto niyo. Dadalang ko na lang po siya ng pagkain. Lugot ka talaga kay mama. Isusumbong kita. Nako, hindi Crisel. Apo, nako wag. Mapapagalitan ng kuya mo. Wag naman. Wala namang masama kung mag-aalaga tayo ng pusa sa bahay. At saka isa pa, sa labas nga may aso, hindi ba? Basta hindi si kuya lalapit sa pusa ng madalas, abay okay lang yon. Pero Yaya, may asma nga po si kuya. Dadalhin na naman yan sa doktor. Ay nako, hindi. Hindi magkakasakit ang kuya mo. Maniwala ka. Basta sikreto lang natin ito ha. Pwede ba yon, mga apo? Isipin nyo ha, kapag itinapon ng pusa sa labas, abay kawawa siya.
Mamamatay siya doon. Wala siyang pagkain, magugutom siya. At kapag umulan, abay mababasa siya. Magkakasakit siya doon. Gusto niyo ba na mamatay ang pusa? No po, Yaya. Kaya po dito na lang po siya sa room ninyo, Yaya. Oy, sige, dito na lang. Ako na ang magtatago sa kanya para kapag gusto niyo siyang makita at gusto niyo makipaglaro sa kanya, nandito lang siya. Yes, thank you po, Yaya. You're the best, Yaya po. Basta Apo, para sa'yo, kung saan ka sasaya, masaya na rin si Lola. Hindi naman po kayo namin, Lola. Yaya lang po kayo. Ganun na rin yun. Para sa akin, mga apo ko na kayo. Nakahinga ng maluwag si Darla at Ivy dahil mabilis na napakiusapan ang mga bata. Sobrang saya ni Ivy dahil sa nangyari. Hindi siya mapakali nang sumapit ang gabi. Salamat po, Inay. Ibig sabihin nun, kahit anong oras pwede ko nang makasama ang anak ko. Pupunta lang siya dito sa kwarto. Kailangan mo pa rin mag-ingat, lalo na kay Roger. Abay pakiramdam ko, naghihinala na siya. Ano pong ibig niyo sabihin? Napadaan ako sa silid nilang mag-asawa. Narinig kong pinag-uusapan nila yung tungkol sa asong kinain mo. Pakiramdam ko, naiisip na ni Roger na napasok ng aswang ang bahay nila. Narinig ko ring sinabihan niya si Rona na magtanim ng mga bawang sa paligid, pati sa labas. Sinabi niya rin na mag-stock ng mga bawang at kalamansi. Pinapahingi rin siya ng holy water at saka langis, yung kumukulo kapag may aswang doon sa kwarto nila. At saka nasilip ko, abay may buntot paging nakadisplay sa dingding. Hindi pwedeng magkaroon ng mga bawang at kalamansi dito, Nay. Dapat masira ang lahat ng itatanim ni Rona. Hindi tayo makakatagal dito kapag nangyari yon. Hindi tayo pwedeng mapaalis dito. Hindi ako papayag na malayo ako sa anak ko. Kapag nabisto ko, isasama ko si Jasper sa pag-alis. Hindi mo pwedeng gawin yan, anak. Mas delikado kapag kasama mo siya. Lalo mo lang siyang ipapahamak. Anong gagawin ko, Inay? Ako na ang bahala. Huwag mo nang alalahanin yon. Isang gabi, kumakalam na naman ang tiyan ni Ivy. Pumunta naman siya sa kusina para kumuha ng pagkain. Nang makakuha na siya ng karne, bigla niyang narinig na may paparating. Kaagad siyang nagsapusa para mabilis na makatakas, pero nahagi pa rin siya. Tinutukan siya ng liwanag ng flashlight, dahilan para mahinto siya. Pusa! Bakit nagkaroon ng pusa dito sa bahay? Yari, si Roger pa talagang nakakita sa akin. Nakita pa niya ang kinuha kong karne. Patay na. Karne! Ay pusa! Paano mo nakuha ang karne na ito sa freezer? Imposible namang naiwan ito ni Rona. Ay, mas imposible na sumagot ang pusa sa akin. Tama. Pusa ako, Roger. Hindi kita masasagot. Kaya aalis na ako. Paalis na si Ivy na muling magsalita si Roger, dahilan para mapahinto uli siya. Isa lang ang kilala kong pusa na kumakain ng hilaw na karne. Si Ivy. Hindi kaya? Natatandaan pa niya talaga ako. Buong akala ko'y kinalimutan niya na ako. Imposibleng si Ivy ang pusa na ito. Hindi niya alam kung saan ako nakatira ngayon. Hindi niya na kami matutunton. Hoy! Pusa! Hindi ka pwede dito. Kaya umalis ka na. Kapag nahuli kita, isasako kita saka itatapon sa malayo. Sandali! Huwag kang tumakbo! Kinakausap pa kita! Ay, bisit na. Pusang yon. Natakasan ako! Hindi. Nandito pa rin ako. Nagtatago lang. Kagaya pa rin ng dati. Mahina pa rin ang mata mo. Saka mabagal ka pa rin tumakbo. Lumabas na lamang si Ivy para maghanap ng pagkain. Pagkatapos niyang mabusog, bumalik na uli siya para makatulog. Paggising niya, nabungaran niya ang kanyang ina. Nahuli ka ni Roger kagabi? Po, narinig ko si Roger kanina. May kausap siya sa cellphone.
Nauna kasing pumasok sa trabaho ang asawa niya. Abay ang sabi niya sa kausap niya, nakukutuban niya daw na binabalikan mo siya. Po, ano ka ba, Ivy? Tulog pa ba yung utak mo? May kinakausap ka ako si Roger. Baka may pinaplano na siya. Kung hindi ka ipapahanap, baka magpagawa siya ng mga pangontra sa aswang para itaboy ka at hindi ka makalapit dito, lalo na kay Jasper. Akala ko po ordinaryong pusa lang ang tingin niya sa akin kagabi. Hindi pala. Matalino pa rin siya. Pero hindi ako papayag na mapaalis niya ako rito. Hindi niya kami pwedeng mapaghiwalay ng anak ko. Pero dahil sa ginawa mo, naghihinala na siya. At kapag napatunayan niya ang mga hinalang yon, baka mapadali ang paghihiwalay ninyong mag-ina. Kaya makinig ka na lang sa akin, anak. Huwag ka nang lalabas ng silid na ito. Mas ligtas ka rito. Pero inay, kapag hindi po ako lumabas, baka kung anong magawa ko. Hindi na sapat sa akin ang mga karne na galing lang sa ref. Kahit pa bagong lagay lang yon. Hindi nawawala ang gutom ko. Hindi mo ako pwedeng ikulong dito. Naisip ko nang darating tayo dito. Kaya nga ayaw kitang isama. Pero hindi ako mapakali kapag nasa labas ka. Baka mamaya'y makagawa ka pa ng ikapapahamak mo. Pero kahit ayaw ko, mukhang kailangan mo nang umalis dito. Kapag sumahod ako, anak, kumuha ka ng malapit na paupahan. Magagawa mo namang makapunta rito kahit anong oras. Mas okay yon. Opo, inay. Mas okay na nga po yun sa tingin ko. Pero kapag naglagay ng pangontra si Roger, mahihirapan akong makapasok dito. Pero ayos lang. Ang mahalaga, nandito kayo sa loob. Habang hinihintay ni Ivy ang pagsahod ng kanyang ina, tiniis niyang manatili sa kwarto. Pinilit niyang kontrolin ang sarili kapag nagugutom para hindi makagawa ng ipaghihinala ni Roger. Pilit niyang tinitiis ang gutom. Pinagtsatsagaan niya ang dalang karni ng kanyang ina. Pero isang gabi, sa tindi ng kanyang gutom, nararamdaman niya ang hilo at panlalabo ng mga mata. Narinig rin niya ng malakas na tunog ng kanyang tiyan. Gusto niyang sumigaw, pero hindi niya magawa dahil marami ang makaririnig. Mahimbing nang natutulog ang kanyang ina. Sinamantala niya iyon para makalabas ng kwarto. Ngayon lang po, inay. Pasensya na. Hindi ko lang talaga kaya ang gutom ko. Baka hindi na ako makakilala pa. At pati ikaw ay makain ko. Kapag hindi ko ito naagapan. Sandali lang naman ako lalabas. Babalik din po ako. Maingat niyang binuksan ang pinto. Tiniyak niyang walang ingay para hindi magising ang kanyang ina. Dumiretso siya sa kusina para doon lumabas dahil may pintuan doon papunta sa likod ng bahay. Nang nasa kusina na siya, napahinto siya sa paglalakad nang makaamoy ng malansa. Ang bango naman nun. Sariwang karne. Parang bagong kati lang. Nasaan? Nandito ba sa kusina? Mukhang may nakaiwan ng sariwang karne. Kaagad na hinanap ni Ivy ang naaamoy na pagkain. Kahit madilim, nagawa niyang makakita dahil malinaw ang kanyang paningin sa dilim. Wala rin siyang narinig na ingay, kaya kampante siyang walang taong naruroon bukod sa kanya. Mabilis siyang hinanap ang karne. Ginamit niya ang malakas niyang pangamoy. Maya-maya pa nakita niya ang hinahanap na nakabagsak lang sa semento. Isang malaking hiwa ng karne ang naroon. Ang swerte ko naman. Mukhang naiwan nga ni Ron ang karning ito. Mukhang nahulog na lang sa sahig. Mukhang kanina pa ito dito. Pero mabango pa rin sa pangamoy ko dahil hindi pa nahuhugasan ng tubig. Makakakain na rin ako ng masarap-sarap ngayon. Walang pagdadalawang isip na dinakma ni Ivy ang karne at nilantakan iyon. Takam na takam siya, kaya halos mabilaukan siya sa pagkain dahil sa laki ng kanyang pagkagat. Maya-maya pa natigilan siya nang marinig ang mga yabag na paparating.
May tao. Mukhang naaalala na ni Rona ang naiwang karne. Hindi pwede. Sa akin na ito. Sa pagkataranta, hindi malaman ni Ivy ang gagawin. Ayaw niyang iwan ang karne. Hinawakan niya ito, pero hindi niya malaman kung saan dadalhin. Malaki rin ito dahil nasa 5 kilo ang bigat. Nang malapit na ang taong paparating, nagpasapusa na lamang siya para mabilis siyang makatakas. Pero bago pa siya makatakbo palayo, may sumilo na sa kanyang basket na gawa sa net. Galit na galit siya at nagningiyaw nang makilala ang sumilo sa kanya. Roger, ano ito? Pinainan mo ba ako? Pusang nahuli ko ah. Pusa nga kaya ito? Wala nang nagawa si Ivy nang ikulong siya ni Roger sa isang bakal na kulungan na sakto lang ang laki para sa kanya. Pagkatapos ay binitbit siya nito, dinala sa isang kwartong tambakan ng mga lumang gamit. Mukhang matagal nang hindi pinapasok ang silid na yun dahil sa tindi ng alikabok at agyo. Inilapag ni Roger ang kulungan sa sahig pagkatapos binuksan ang ilaw. Muling napahiyaw si Ivy dahil nasisilaw siya sa liwanag. Aba, galit ang pusa sa liwanag? Ibang klase. Kinain mo rin ang karne na iniligay ko sa sahig. Gutom na gutom ka ba, ha? Sariwa ang gusto mong pagkain? O sige, bibigyan kita. Mukhang nabitin ko ang pagkain mo kanina. Sandali lang ha, kukunin ko ang karne. Iniwan siya ni Roger pero hindi siya pinakawalan sa kulungan. Nakakainis. Mukhang inumangan niya nga ako ng karne. Paano ako makakatakas dito? Hindi pa naman ako makakabalik sa anyong tao. Dahil masyadong maliit ang kulungan, may ipit ako. Ang galing din niya mag-isip. Dahil nilagyan niya ng padlock. Puiset siya. Paano na ito ngayon? Maya-maya pa'y bumalik na si Roger. Dala ang malaking karne. Nakalagay iyon sa palanggana. Inilagay talaga ng lalaki ang palangganang iyon sa harapan ni Ivy para maamoy niya. Nagugutom ka, di ba? Mukhang ayaw mo ng luto. O sige, bibigyan kita ng hilaw. Mabubusog ka na ngayon. Kailangan busog ka bago kita itapon sa labas. Hindi kasi pwede ang hayop dito sa bahay. May anak akong may hika. Ang sama ko naman kung ilalabas kita ng gutom. O sige, kain ka na. Panay ang angil ni Ivy kay Roger. Sumasagot siya sa lalaki kahit alam niyang hindi naman siya maiintindihan kasi isa siyang pusa. Sa isip din lang naman siya nagsasalita. Alam ko ang binabalak mo, Roger. Nahuli mo nga ako, pero mapipigo kang ilantad ko sa iyo ang sarili ko. Hindi ako papayag. Mukhang ayaw mong kumain. Kaunti pa lang ang nabawas mo kanina. Busog ka na no? Ay teka, ay sorry. May mali pala. Hindi ko naisip na hindi ka nga pala makakakain kasi malayo ang karne. Oh sorry, my bad. O sandali, hihiwaan kita ng karne. Alam mo, dumaan pa talaga ako kanina sa katayan para bilhin ito. Para sana sa daga ito kasi dumadami na sila. Pero nagulat ako nitong mga nakaraan. Umuunti na ang mga daga dito sa bahay. Napansin ko lang parang nauubos na sila. Dahil sa curiosity ko, naglagay ako ng pain pero pusa ang nahuli ko at hindi daga. Siguro, dahil sa'yo kaya naubos ang daga dito sa bahay. Kaya itong karne, reward ko na sa'yo. Para sa'yo na ito. Kaya huwag ka nang mahiya. Kumain ka hanggat gusto mo. Hindi ako magagalit ha. Gustuhin ko man alagaan ka, hindi pwede. Lalong nagalit si Ivy sa ginawa ni Roger. Lalo kasi siyang nahirapan sa ginawa nitong paghiwa ng karne. Pagkatapos ay ipinasok sa kulungan ang pira-pirasong hiwa nito. Lalong kumalam sa gutom ang tiyan niya. Pero nagpigil siya. Lalong nadagdagan ang galit niya dahil sa pagkukwento pa ni Roger habang naghihiwa ng karne. Alam mo,
Mahilig ako sa pusa. May alaga nga ako noon eh. Kulay itim din, kagaya mo. Pinangalanan ko siya ng Ivy. Pero kahit ano pala ang pag-alaga mo sa hayop, kapag may ibang nagmamay-ari, hindi pa rin pala sa'yo ang loyalty niya. Babalik pa rin siya sa totoong amo niya. Ikaw siguro, may amo ka rin. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong kumain, pakakawalan na kita. Baka hinahanap ka na rin ng amo mo. Bakit ka kaya nagpunta dito? Ginugutom ka ba niya? Kawawa ka naman. Kaya sige, kain ka lang ha. Pero bakit hindi mo binabawasan ang karning ibinibigay ko sa'yo? Ayaw mo ba niyan? Ha? Oh, sandali. Baka nga iba ang gusto mo. Mayroon pa ako dun ha. Sandali lang, kukunin ko. Sinundan ni Ivy ng tingin ang paglabas ni Roger ng silid. Pwisit! Pakawalan mo ko rito, Roger! Hindi ako pwedeng mahulog sa patibong mo. Hindi pwede. Baka pati si nanay ay madamay dito. Pabuti na lang, hindi ko ipinakilala si nanay sa'yo dati. At least ngayon, ako lang ang sasalo ng lahat ng nagawa kong ito. Makaalis man ako dito o mamatay man ako dito, may iwan ko si nanay para magbantay sa anak ko. Sa anak natin, kay Jasper. Pagbalik ni Roger, lalong natakam si Ivy dahil sa malansang amoy na nagmumula sa dala nitong timba. Sobrang bango nito para sa kanya, lalo siyang nagwala sa pag-atungal. Oh, mukhang nagustuhan mo ito ah. Parang sobrang saya mo. Kitang-kita ko sa mapula mong mata. Walang hiya ka. Huwag na huwag mo akong pakakawalan sa kulungan nito. Huwag mong maisip na alisin ako dito. Hindi pwede. Hindi ko na kaya. Ay, ang sakit na ng tiyan ko. Gutom na ako. Oh, huwag kang magwala. Para sa'yo ang lahat ng ito. Kaso masyado itong madami para sa size mo. Hindi mo mauubos. O sandali ha, hihiwaan kita. Hindi. Ilayo mo sa akin yan. Huwag mo akong tuksohin. Sariwang atay ito. Kinakain ba ito ng pusa ha? Pero mukha namang gusto mo kasi nagwawala ka sa tuwa. Ito oh, kain ka na. Magtitiis ako ng gutom, Roger. Hindi mo makukuha ang gusto mo. Kakayanin ko ito. Nakatuon lang ang tingin niya kay Roger. Pagkatapos maghiwa ng karne, naupo na siya sa sahig. Tiningnan lamang siya nito sa susunod niyang gagawin. Hindi ko titikman ng mga yan. Hindi mo ako mapapalabas dito. Hindi mo ako mapipisto. Ayaw mo pa rin kumain? Ay shit! Nakalimutan ko pala. Mukhang hindi ka komportable sa kulungan. O sorry Muning ha. Baka natatakot ka sa akin kasi nakakulong ka. O sorry ha. Sorry talaga. Hindi ko agad naisip. Teka, pakakawala na kita sa kulungan para makakain ka ng maayos ha. Hindi. Ilang hiya. Huwag mong gagawin yan. Pakiusap. Huwag mo akong pahirapan. Huwag mong buksan ang kulungan. Baka hindi ako makapagpigil. Natigilan si Ivy nang makita niyang bukas ang kulungan. Sige na Muning, labas ka na. Huwag ka nang mahiya. Kumain ka na. Hindi. Ayoko. Hindi pwede. Kaya ko pa itong kontrolin. Hindi ako pwedeng magpalit ng anyo sa harapan ni Roger. Hindi pwede. Habang nagpipigil si Ivy, mataman lamang siyang pinagmamasdan ni Roger. Nagpapatigasan silang dalawa. Lalo lamang siyang nahihirapan dahil sa mga pag-uudyok ni Roger na kainin ang karne. Maya-maya pa'y sabay silang napatingin dahil sa pagbukas ng pinto. Nanlaki ang mga mata nilang pareho nang makita kung sino ang dumarating. Nay, anong ginagawa mo dito? Yaya Darla, anong ginagawa mo dito? Titig na titig si Darla kay Ivy. Punong-puno ng pag-aalala ang mga tingin niya para sa anak. Maya-maya pa'y ibinaling niya ang tingin sa karne at atay na nasa palanggana.
Nakaamoy ako ng mabangong pagkain. Hindi ko mapigil ang amoy. Natatakam ako. Biglang nilapitan ni Darla ang sariwang karne. Walang pakundangang kinain ito sa harapan ni Roger. Hindi! Nay, huwag mong kainin yan! Tigilan mo yan! Hindi mo dapat yung kainin! Yaya? Bakit mo yan kinakain? Itigil mo yan! Ang sarap! Ang bango! Ngayon lang uli ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Salamat po, sir, at nagdala ka. Pasensya na po kayo. Hindi ko sinasadya ang pagkain sa alagahan yung aso. Sobrang gutom ako noon, kaya hindi ko po napigilan. Anong sinabi mo? Ikaw ang kumain sa asong yon? Aswang ka? Opo, sir. Patawarin niyo po ako. Hindi ko naman po sinasadya. Buong akala ko, ang pusang yan ang sumalakay dito. Ikaw lang pala. Ikaw rin ang kumakain sa mga nawawalang karne na pinamili. Laging nagsasabi si Rona tungkol sa mga karning yon. May kumukuha raw sa freezer. Ikaw lang pala. Nagbintang pa ako sa pusa. Opo, sir. Sabihin mo, bukod sa'yo, may aswang pa bang nakakapasok sa bahay ko? May kakuntsaba ka ba? Wala po, sir. Wala po talaga. Ako lang po ang lahat ng gumawa noon. Wala kang kilalang Ivy? Wala po, sir. Maniwala ka po. Ako lang po ito. Ako lang po ang may gawa ng lahat. Nay, tama na. Huwag mong akuin ang ginawa ko. Itigil mo ng pagkain yan, pakiusap. Tigilan mo yan. Hindi mo yan dapat kinakain. Kung ganon, hindi ka na makakalabas ng buhay dito. Dito ka na mamamatay. Papatayin kita bago mo pa masaktan ang pamilya ko. Mabuti na lang at maaga kong nalaman na aswang ka. Nanlaki ang mga mata ni Ivy nang isara ni Roger ang pinto. Hinarangan pa niya iyon. Pagkatapos ay inilabas niya ang bundot pagi na nakalagay sa isang bulsa sa suot niyang 6-packet na cargo pants. Galit na galit si Roger. Hindi ito nagdalawang isip na hagupitin si Darla. Hindi naman umiwas ang babae. Sinalo niya ang hagupit na yun. Doon naggalit si Ivy. Sa ikalawang paghampas ni Roger, iniharang niya na ang kanyang sarili. Maya-maya pa inilabas niya ang tunay na anyo. Ipinakita niya ang pagiging aswang kay Roger. Ano? Tama na, Roger. Tumigil ka na. Huwag na huwag mong sasaktan ang nanay ko. Ivy, sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali sa hinala ko. Bakit ka lumantad, anak? Dapat hinayaan mo na lang ako. Dapat tumakas ka na. Umalis ka na ngayon. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi, inay. Ako ang kailangan ni Roger. Hindi ikaw. Wala kang kinalaman dito. Hindi ka dapat nadadamay. Umalis ka na, inay. Umalis na po kayo. Hindi ako papayag na saktan ka niya, anak. Ano? Mag-ina kayo? Mga aswang! Pinadadali niyo ang buhay niyo! Ikaw, Ivy! Talagang binalikan mo ba ako? Pagkatapos mo akong lukohin noon, minahal kita! Kahit ibinagtapat mo sa akin na aswang ka! Handa kitang tanggapin! At sabay nating lulunasan ang sumpa mo! Pero iniwan mo lang ako at sumama ka sa ibang lalaking kauri mo! Pinaniwala mo akong minahal mo ako noon. Pero gago ka! Manggagamit! Ngayon, bakit ka nagbabalik? Ha? Bibiktimahin mo na ba ako? Sasaktan ang pamilya ko? Papatayin muna kita! Magsama kayo ng nanay mo! Hindi mo naiintindihan, Roger. Wala kang naiintindihan. Hayaan mo akong magpaliwanag. Lilinawin ko ang lahat. Wala ka nang dapat pang sabihin! Paano ako maniniwala sa sinungaling? Sa galit ni Roger, pinaghagupit niya ng latigo ang mag-ina.
Sinangga naman ni Ivy ang lahat ng hagupin nito para hindi tamaan ang kanyang ina. Hindi niya na rin sinugod si Roger. Panay na lamang ang iyak ni Darla dahil napupuno na ng sugat si Ivy. Tama na! Maawa ka sa anak ko, Roger! Huwag mong saktan ang anak ko! Parang awa mo na! Dapat sa inyong mga aswang, pinapatay! Hindi kayo dapat nabubuhay sa mundo! Patingin mo na ako! Sige! Pero pakiusap, huwag mong sasaktan ang nanay ko. Hindi siya aswang. Ordinaryong tao lang siya. Ako lang ang aswang, Roger! Ako lang! Sa akin ka magalit. Ako lang ang patayin mo. Pero siguraduhin mong kaya mong ipagtanggol ang anak ko. Kaya mo siyang protektahan laban sa mga kauri ko. Ipangako mo sa akin na poprotektahan mo siya! Anong pinagsasasabi mo? Nagawa mo pa akong utusan na protektahan ang anak ninyo ng lalaki mo? Bakit? Duwag ba siya para gawin yun sa'yo? Anak natin, Roger! Anak natin ang sinasabi ko! Anak ko si Jasper! Anak natin siya! Tumigil ka! Huwag mong madamay-damay si Jasper dito! Kahit inampung ko lang siya, totoong anak ang turing ko sa kanya! Iniwan ko siya noon malapit sa sasakyan mo. Naglagay ako ng malaking bag na kulay itim. Natatandaan mo ba? Hindi ako umalis noon. Sinigurado kong makukuha mo siya. Ibinigay ko siya sa iyo para hindi siya matulad sa akin. Ayoko siyang maging aswang. Totoo yon. Maniwala ka, Roger. Nandoon ako. Hawak lang si Ivy ng mga aswang na yon. Hinawaan siya. Tinakot. Ginamit nila ako para takutin ang anak ko. Naging sunod-sunuran si Ivy sa kagustuhan ng mga aswang. Sinabihan siya na kailangang magpabuntis siya para dumami ang lahi nila. Maniwala ka! Hindi ako maniniwala sa mga sinungaling na kagaya ninyo. Dapat sa inyo, pinapatay para hindi na dumami ang lahi. Dinadamay niyo pa ang anak ko! Dahil sa tindi ng galit ni Roger sa dalawa, pinaghahagupit niya ang mag-ina ng buntot pagi. Napahinto na lamang siya dahil narinig niya ang asawang tinatawag siya. Roger! Nasaan ka ba? May naririnig ako nagsisigawan. May kaaway ka ba? Roger! Bisan! Hindi kayo pwedeng makaalis dito. Huwag kayong aalis. Babalikan ko pa kayo! Pagtalikod ni Roger, sinunggaban siya ni Ivy. Pinatulog siya nito sa pamamagitan ng pagsuntok sa likod. Nang bumalagta si Roger, hinila ni Ivy ang katawan nito sa gilid ng silid. Pagkatapos, tinulungan niyang tumayo ang kanyang ina. Kailangan na po nating umalis dito, inay. Hindi, anak. Ikaw lang ang umalis. Hindi naman ako makakaalis dito. Ikaw kaya mo. Saka kailangan ako ni Jasper. Hindi ko pwedeng iwanan ang apo ko. Mag-uusap pa kami ni Roger pagising niya. Hindi, inay. Galit na siya. Hindi na siya makikinig sa'yo. Baka mapatay ka lang niya. Sumama ka na sa akin. Kaya kitang itakas dito. Tara na po. Umalis ka na, anak. Nandyan ang asawa niya. Hindi ka niya dapat na makita dito. Gagawa na lang ako ng paraan para makatakas ako dito. Abangan mo na lang ako sa labas. Nay, sumama ka na po sa akin. Alis na. Umalis ka na. Ipinagtabuyan siya ng kanyang ina. Wala siyang nagawa kundi iwan ang lugar na yun dahil nagsisisigaw na ang kanyang ina para humingi ng tulong. Tulog! Tulungan niyo po si Sir Roger! Nandito po siya at walang malay! Tulong! Nay, babalikan po kita. Maganda po kayo sa pagtakas. Nagsapusa uli si Ivy at mabilis na tumakas. Pagkalabas niya ng malaking bahay na yun, agad din siyang nagsatao at ibinuhos ang kanyang pag-iyak. Nay,
Babalikan ko po kayo ni Jasper. Kukunin ko po kayo kay Roger. Hindi ako papayag na maiwan kayo sa kanya. Babawiin ko ang anak ko sa kanya. Ilang araw nang nagmanman si Ivy sa bahay ni Roger. Masyadong tahimik ang bahay. Pakiramdam niya, kinausap ni Roger ang mga tao sa loob na maging maingat sa kilos ng mga ito. Wala siyang nakikitang lumabas ng bahay. Kapag may lumabas, nasa sasakyan ang mga ito at hindi niya alam kung sino-sino ang sakay. Hindi na rin lumalabas ang bahay ang kanyang ina. Ano nang nangyayari? Sobrang nag-aalala na ako. Ano na ang ginawa ni Roger sa nanay ko? Hindi na ako makapasok dahil sa mga langis na pangontra ni Roger. Lahat na lang ng sulok ng bahay niya may langis. Pati ang mga puno at halaman. Tinalian niya rin ang pangontra. Pwisit ka talaga, Roger. Anong ginawa mo sa nanay ko? Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Ilang araw pa ang lumipas. Sa kababantay ni Ivy sa bahay ni Roger, nakita niyang may lumabas na van na aninagyang puno ito ng sakay. Aalis sila. Saan sila pupunta? Hindi sila pwedeng makalayo. Kailangan ko silang sundan. Baka kasama nila si nanay. Sinundan ni Ivy ang van gayon. Papalit-palit siya ng anyo ng mga hayop na may kakayang tumakbo ng mabilis. Kapag napapagod ay nagiging ibon naman siya. Pinilit niyang hindi mawala ang sasakyan na yun hanggang sa makaramdam siya ng panganib. Hindi. Nararamdaman ko ang mga kalahi kong nasa paligid. Delikado sila. Baka tambangan sila ng mga iyon. Kailangan ko silang maitaboy pabalik. Kumuha ng tiyempo si Ivy. Inunahan niya ang sasakyan na lula ng pamilya ni Roger. Nag-anyong baka siya at hinarangan ang kalsada na dadaanan ng mga ito. Hinarap niya ang sasakyan at huminto ito. Umatras ang sasakyan. Sinubukan niyang sugurin ito. Pero maya-maya pa'y may lumabas mula sa driver's side. Roger, bumaba siya. Teka, anong hawak niya? Baril? Aalis ka sa daan o papuputokan kita! Mamili ka! Nakita ni Ivy na galit ang mga mata ni Roger. Alam nitong hindi ordinaryong hayop ang humaharang sa kanila. Napilitan ng ipakita ni Ivy ang totoong itsura niya. Dinig na dinig niya ang sigaw ng mga taong sakay ng band. Hindi ako aalis dito. Kayo ang umalis. Mapanganib ang lugar nito. Nandito sila, Roger. Iligtas mo sila. Lalo na si Jasper. Iligtas mo ang anak natin. Tumahimik ka! Wala tayong anak! Hindi mo anak si Jasper! Anak ko lang siya! Nagpaputok ng baril si Roger pero mabilis itong naiwasan ni Ivy. Maya-maya pa'y lumabas na ng sasakyan ang kanyang ina. Anak, umalis ka na! Nay, buhay ka pa! Salamat naman! Sinaktan ka ba nila? Hindi, anak. Umalis ka na, pakiusap! Umalis ka na! Kumbinsihin mo si Roger na bumalik, inay. Napapaligiran nila tayo. Bumalik na po kayo! Ano? Nandito na po sila! Pagkasabi nun ni Ivy, isa-isang naglabasan mula sa damuhan ang mga aswang. Nagliwanag na parang apoy ang mapupula nilang mata. Doon pa lamang naunawaan ni Roger ang gustong sabihin ni Ivy. Nagmamadali itong bumalik ng sasakyan. Umalis na kayo! Iligtas mo sila, Roger! Bilisan mo! Nagmaniobra ng sasakyan si Roger. Habang pinaiikot niya ang sasakyan, nagtalo na naman ang mga aswang sa bubungan. Mabilis na sumugod si Ivy. Nilabanan ang kanyang mga kauri. Layuan niyo sila! Hindi niyo sila masasaktan! Ako ang harapin niyo!
Hanggat nabubuhay ako, hindi niyo makukuha ang anak ko! Hindi niyo siya magagawang aswang! Hindi ako papayag! Nilabanan ni Ivy ang mga aswang hanggang sa makalayo ang sasakyan. Pinilit niyang pigilan ang mga ito para hindi makasunod. Pero dahil sa dami ng mga ito, hindi na rin kinaya ni Ivy. Mas pinili na lamang niyang tumakas para iligtas ang sarili. Sinundan niya ang sasakyan kahit na puno siya ng sugat sa katawan. Mas inisip niya ang kaligtasan ng mga ito. Halos wala na siyang lakas nang maihatid niya ng ligtas ang pamilya ni Roger. 3:00 ng madaling araw. Nasa ibabaw na siya ng bubunga ng bahay ni Roger. Nakatingala sa langit na puno ng mga bituin. Ramdam na ramdam niya ang mga dugong tumatagos mula sa kanyang mga sugat. Nagpakawala siya ng malakas na alulong kasabay ng pagbatak ng kanyang luha. Nang sumapit na ang umaga, naghanap siya ng abandonadong bahay para doon pagalingin ang sarili. Ilang araw na rin ang nakalipas. Medyo gumagaling na ang mga sugat ko. Kailangan kong bumalik sa bahay ni Roger. Kailangan kong makausap si nanay. Sana palabasin na siya ng bahay, kahit sandali lang. Gusto ko lang makibalita. Kumusta na kaya siya? Ang anak ko, kumusta na kaya siya? Noong gabi, bumalik uli siya sa bahay na yon. Tumambay uli siya sa bubungan habang inaabangan na lumabas ang kanyang ina. Sa pagkakataong iyon, tila kumampi sa kanya ang tadhana. Si nanay yun. Lumabas siya ng bahay. Salamat naman. Dali-dali siyang bumaba at maingat na nilapitan ang ina. Nay! Ivy! Anak ko! Mahigpit na yakapan ang kanilang ibinigay sa isa't isa. Pagkatapos ay nagkubli sila sa isang puno para makapag-usap ng panandalian. Si Roger. Napaliwanagan ko na siya, anak. Mula nang tinambangan kami ng mga aswang noong binalak niya sanang magbakasyon. Naniwala siya sa akin, anak. Naniwala si Roger sa'yo. Pero ang sabi niya, huwag na silang gambalain. Huwag mo nang lapitan ng bata. Huwag ka nang magpakilala sa kanya. Para daw hindi na magulo ang buhay niya. Para hindi na rin sila balikan ng mga aswang. Paano po siya naniwala na anak namin si Jasper? Nagpa-DNA siya. Pinaniwalaan niya ang lahat ng kwento ko. Salamat naman po. Pero kayo, kumusta po kayo sa loob? Ayos lang ako, anak. Ang sikreto ay hindi na lumabas sa aming tatlo. Tatlo? Oo. Alam na rin ni Librada ang lahat. Natakot din siya sa mga aswang. Butit hindi ka nila sinaktan. Hindi ka rin pinalayas. Ano ka ba? Bukas, uling araw ko na sa trabaho. Pasasahurin na nila ako. Po, paalisin ka na. Paano ng anak ko, inay? Kaya na ni Roger na pangalagaan ang bata, anak. Tama siya. Mas mabuting wala tayong koneksyon sa kanila para hindi na mabalikan ng mga aswang ang pamilya nila. Lalong-lalo na ang anak mo. Hindi sang-ayon si Ivy sa pagpapasya ni Roger. Kaya kahit wala na ang kanyang ina sa loob ng bahay ni Roger, gabi-gabing nagbabanday si Ivy sa kanyang anak. Gabi-gabi siyang nasa bubunga ng bahay ni Roger para lamang bantayan ang pamilya na yon. Mula sa ganong pagbabantay, nasiguro niya ang kaligtasan ni Jasper. Nasubaybayan niya ang paglaki nito. Masaya siya na nakikita ang anak mula sa di kalayuan.